Live mula sa GMA Network Center. 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Emosyonal na humarap sa kamera ang dating alkalde ng Iloilo City. Dinetalye niya ang mga banta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos siyang isama sa narco list nito nang walang basehan. Binanggit niya ring inimbitahan siya noon sa Campo Crame para utusang magdiin ng isang dating presidential candidate at isang senador sa droga. Pero nakatanggap raw siya ng tip na papatayin siya sa kampo. Nakatutok si Ian Cruz. Sana ang nadanasan naming paghihirap na durog, persecution, trauma, at saka walang-wala ay hindi po mararanasan ng iba. At mananaig ang katotohanan at hindi ang pamumulitika o personal na interes ng ilan. Hindi na napigil ni dating Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog ang emosyon nang humarap sa Quad Committee ng Kamara na nag-iimbestiga sa pogo, illegal na droga at extrajudicial killings. Dito, ikinuwento niya ang takot at hirap na dinanas sa loob ng 7 taon matapos siyang mapasama sa narco list ni dating Pangulong Duterte. Isang listahan naglalaman ng mga pangalan ng mga kilalang public official na di umano ay sangkot sa illegal na droga, mga paratang na walang basihan, at kahit kailan ay hindi naman napatunayan. The mayor of Nagpakita pa ng mga video si Mabilog ukol sa lantarang pagbabanta umano sa kanya ng dating Pangulo. Hindi lamang po ito basta-basta pagbabanta. Kayang-kaya niya pong totohanin ito. August 28, 2017 daw, nakatanggap ng tawag si Mabilog mula kay PNP Regional Director Bernardo Diaz na nag-imbita sa kanyang makipagkita kay Noy PNP Chief Ronald Bato de la Rosa sa Camp Crame tanghali ng susunod na araw. Pero nakatanggap daw siya ng tawag sa isang di niya pinangalan ng police colonel. A PNP colonel called me and in a voice that sent shivers down my spine, literal po yun, warned me not to go to Camp Crame because my life was in danger. The fear that had been simmering now erupted. Soon after, at 6:32 p.m., my wife, Marivic, received a chilling text from a PNP colonel's wife. Do not proceed. There are 20 men surrounding your house, and if you go to Camp Crame, they will kill you. The terror was paralyzing. I couldn't believe it. My life and my family's life was hanging by a thread. Sa takot, nagpasya siyang magpunta sa Japan kinabukasan. Doon nakatanggap naman siya ng mensahe mula kay General Diaz para tawagan ng isang numero. I made the call and spoke to General Bato, who expressed his sympathy. He was talking to me in Bisaya. He told me he knew I was innocent, that I wasn't involved in illegal drugs, and he promised to help me. I told him I would finish my work abroad and return to meet him, but he urged me to be careful, repeating his pledge to help. Pero kasunod nito, may isa pang tumawag at nagbigay ng babala. Just after that call, my Philippine cell phone rang. This time, it was another general. His voice was grim. Mayor, do not return. Your life is in danger. The accusations against you are all fabricated. But if you go to Crame, you'll be forced to point fingers to an opposition senator and a former presidential candidate as drug lords. Tinanong ng mga mambabatas
kung sino raw ang mga ipatuturo sa kanya. You were told na you will pinpoint a certain former senator and a certain presidential. Is it Senator Maroas, former Senator Maroas? Yes, sir. Oh, is it former Senator Drilon, which is your cousin? Yes, sir. Oh. Kaya naman mula Japan, dumiretso na raw si Mabilog sa Amerika at nag-apply ng political asylum kung saan siya nag-self-exile kasama ng pamilya. Tumanggi naman si Mabilog na pangalanan ang mga police official na nagmagandang loob sa kanya, kaya ipinasulat na lang ito sa kanya ng mga mambabatas. Ang tingin ni Mabilog, politika ang ugat ng pagkakasali niya sa Duterte narco-list. Probably, Your Honor, I would say that because the then Senator Frank Drilon is my second cousin. And number two is the former president got the lowest percentage votes all over the country in Iloilo. So Sinisiga pa ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ni Diaz, De La Rosa at Duterte, pati na nina Drilon at Rojas. Sa aming panayam kay dating Mayor Jed Mabilog matapos dumalo sa pagdinig, sinabi niyang wala na siyang balak bumalik sa politika sa 2025 at kung siya lang daw ang magdedesisyon, ayaw na rin niyang sampahan ng reklamo si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil gusto na niyang mag-move on. Why don't you file a case against him? Your Honor, first and foremost, as a Christian po, I have forgiven him already. Yes, the thing is, yes. And Your Honor, I will discuss that with my lawyers. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz nakatutok, 24 oras. Kinumpirma ni dating PNP Chief at ngayon Senador Bato de la Rosa na pinapunta niya sa Camp Crame si dating Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog para maprotektahan. Giit ni de la Rosa, hindi kapani-paniwala ang sinabi ni Mabilog sa pagdinig sa Quadcom ng Kamara na pinapunta siya sa Crame para doon patayin. Nakausap niya raw sa telepono si Mabilog bago ito nawala. Siniguro pa raw niya sa dating alkalde na kukumbinsihin niya si dating Pangulong Rodrigo Duterte na siya'y mabuting tao at tumutulong sa programa kontra droga ng PNP. Nagkumpirma raw si Mabilog na pupunta sa Crame pero kalaunay binawi rin. Bukod sa 2022 confidential at intel funds, may bahagi rin umano ng pondo ng Office of the Vice President noong 2023 na hindi pa naipapaliwanag kung paano nagastos ayon po yan sa COA. Kabilang dyan ang para sa pagkain, medical items at mga pabuya. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Wala na si Vice President Sara Duterte sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability kahapon nang mapunta ang diskusyon sa 2023 confidential funds ng kanyang tanggapan. Ayon sa Commission on Audit, 3 beses nilang pinuna sa pamamagitan ng Audit Observation Memorandum o AOM ang paggastos dito ng OVP. Kabilang dyan ang pondong ginamit sa pagbabay ng pabuya para sa information gathering na kailangang patunayan ng mga dokumentong itinakda sa ilalim ng isang 2015 circular. As far as the documents that they have submitted, we are not so far we are not satisfied with the documents they have submitted. So we ask them to submit the documents that would satisfy the joint circular. May bahagi rin ng confidential fund na ginastos para sa pagkain, medical items at mga biyahe. By themselves, food and medical aid appears to not fall under the expenses allowed by the joint circular. So we are asking for explanation on those items. And then, it's the same with traveling expenses. Sa 375 million pesos na alokasyon ng Confi Funds sa OVP noong first hanggang third quarter ng 2023, aabot sa 164 million pesos ang pinuna ng AOM ng COA. Obserbasyon ng isang kongresista, pareho ito sa mga puna ng COA sa Confi at Intel Funds ng OVP noong 2022. The fact that it seems to be repeated again, kaya nga may AOM, something that we have to look into po. Nauna nang sinabi ni Duterte sa simula ng pagdinig na walang muling paggamit ng pondo. There is no misuse of funds.
If there are audit findings, we shall gladly respond to them before the Commission on Audit. And if there are legitimate cases to be filed, then we shall gladly respond to them before the appropriate courts. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Nabuhayan ng loob ang pamilya ng nawawalang pageant contestant na si Catherine Camilon. Balikulungan kasi ang dalawang pangunahing suspect, kabilang ang pulis na sinasabing ex niya. At mula sa Camp Crame, nakatutok live si June Veneracion. June. Vicky, mag-iisang taon na mula nang mawala ang pageant contestant si Catherine Camilon, pero hanggang ngayon nga ay misteryo pa rin kung nasa na siya. Ang kanyang pamilya ay pilit pa rin kumakapit sa pag-asang balang araw ay makikita nilang muli si Catherine. Lalo pa silang nabuhayan ng loob ngayong arestado na ang dalawang pangunahing suspect sa krimen. Oktubre nung nakaraang taon, nang iulat na nawawala ang pageant contestant na si Catherine Camilon. Matapos ang halos isang buwan, na-recover ang isang sasakyang nakitaan ng DNA ni Camilon. Makalipas ang halos isang taon, hindi pa rin nahahanap si Catherine. Pero nung Sabado, nahuli sa Balayan, Batangas si na-dismiss Police Major Alan De Castro at kanyang driver na si Jeffrey Magpantay, mga pangunahing suspect sa pagkawala ni Catherine. Naharap sila sa kasong kidnapping at serious illegal detention na walang piyansa. Based po sa ating operatives, yung naghuli sa kanila is naging cooperative naman po sila. Si De Castro ang huling kasama ni Camilon bago siya napaulat na nawawala at sinasabing nobyo ni Catherine. Pero dati nang itinanggi ni De Castro na naging nobya niya ang biktima. Itinanggi rin na Magpantay na may kinalaman siya sa pagkawala ni Camilon. Sa pagkakaaresto sa dalawa, nabuhayan ng loob ang ina ni Catherine. Wala ko man akong ibang hinihiling kundi ang sabihin nila. Yung totoo, kung nasaan ang aming anak, kung anong ginawa nila, kung saan nila dinala. Yun na ang ma'am. Sa simula ma'am, wala na po akong hiniling na iba kundi ang malaman kung nasaan po ang aming anak. Maraming hamon na pinagdaanan ng kaso ng pagkawala ni Catherine. Na-dismiss ito sa Regional Prosecutor's Office dahil sa kakulangan ng ebidensya. Naghain ng motion for reconsideration na nauwi sa muling pagkabuhay ng kaso. Nakakulong ngayon sa Balayan Municipal Police Station ang dalawa. Sa totoo lang ma'am, ang sakit ma'am nandun yung maraming isipin, nandun ho yung takot at saka hirap sa pakiramdam na nandyan sila pero wala ho ang aming anak. Hindi pa naman daw itinitigil ang paghahanap, pero aminado ang pulisya na blanco pa rin sila kung nasaan si Catherine. Of course, syempre po, medyo habang tumatagal po, nagiging slim po yung chance natin. Pero still po, syempre po, we're still hoping na makita po natin si Miss Catherine. Pero syempre po, nag-expect din po tayo ng worst. Kung ano man po ang magiging kahihinatnan, ma'am, nandoon ho yung pag-asa na sa isang araw, baka bumalik pa rin siya sa amin, ma'am. Sabi ng Police Regional Office 4A, Vicky, ay magandang development yung pagkakaaresto sa dalawang pangunahing suspect sa paghahanap ng hustisya para kay Catherine Camilon at sa kanyang pamilya. Vicky. Pero June, may natatanggap daw na death threat itong pamilya ni Catherine. Totoo ba ito? Vicky, alam mo, yung dahil nga sa background itong isa sa mga pangunahing suspect na siya isang dating opisyal ng Philippine National Police, ay hindi talaga maiwasan ng pamilya ni Catherine Camilon na makaramdam ng takot, makaramdam ng pangamba. Pero kung aktual na banta naman ang pag-uusapan, sabi ng kanyang pamilya ay wala naman daw silang natatanggap na ganon. Ang Philippine National Police naman ay laging nandyan para nakaalalay at sumuporta sa pamilya ni Catherine Camilon. Vicky. Maraming salamat sa iyo, June Veneracion. Posibleng humingi na ng tulong sa pulisya ang MMDA tuwing magkakasa sila ng clearing operations kasunod ng nahulikam na pananapak ng isang sinita sa mga enforcer. Ang suspect, nahulihan pa ng umano'y shabu. Nakatutok si Nico Wahe.
Patapos na ang clearing operation ng MMDA sa bahagi ng FB Harrison sa Pasay City na magsimulang mag-video ang lalaking ito. Ang kinukunan niya ang dalawang MMDA enforcer na paalis na. Makikitang itinutok ng lalaki sa mukha ng isa sa mga enforcer ang cellphone. Maya-maya, tinabig ito ng enforcer, dahilan para tumalsik ang cellphone. Dito na 2 beses sinapak ng lalaki ang enforcer. Nagkaroon ng pag-uusap, pero nang makakuha ng tiyempo, umisa pa ng suntok ang lalaki hanggang bumagsak ang enforcer na si Emerson Pagala. Kwento niya, kasama raw sa natowang sasakyang nire-repair ng mekanikong sospek. Nagre-reklamo kung bakit hindi raw natow ang ibang sasakyan. Dinudul-dul yung cellphone sa akin na, bibidyoan ka na, ginaganon yung mukha ko. Hindi ko na muna pinapansin. Sabi ko, pinilit kunin yan, pero hindi talaga kakayanin. Hindi, kunin nyo lahat. Napikon daw ang lalaki ng tabigi ni Pagala ang cellphone. Nagtanong lang naman ako. Iba yung sagot niya. Parang napundi po ako. Yung cellphone ko kasi, na pinambibideo ko sa kanya, tinapik niya na nabasag. Tumilapon. Siguro mga 3 metro yung tinapunan. Minsan lang din daw niya sinapak ang MMDA enforcer. Sir, amba lang po yung dalawa. Yung panghuli po yun. Sinagot naman ng MMDA ang reklamo ng suspect sa mga ino-operate na sasakyan. Ang pagtutowing naman kasi natin, kung lahat po yan, let's say sa isang kalsada, 30 sasakyan, we have to bring 30 tow trucks. But we cannot do that, no, always. So meron mga instances na meron tayong mga sasakyan na hindi po nantotow. Ang ginagawa po natin dito, ini-issuehan natin ng ticket. Dahil daw sa nangyari, posible raw na mag-request na ng assistance sa mga pulis ang MMDA sa mga operasyon. Dahil ayaw naman po natin maulit and ayaw din po natin na may masaktan, hindi lang po ang ating enforcers but also ang publiko po. Sa kasagsagan naman ng pagproseso sa pag-aresto sa suspect, nahulihan umano ito ng hinihinalang shabu. Found out na may dala rin pala ang nakita natin yung droga sa posisyon ng ating suspect. So yung naman grams, 0.2 grams lang naman yung dala ng tao. Hindi naman yan itinanggi ng suspect. Kung sa akin po nakita, yun na siguro. So gumagamit ka kayo, sir? Indirect assault at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang ikakaso sa suspect. Humingi naman siya ng tawad kay Pagala. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok, 24 oras. Umakyat pa sa 23 ang napaulat na nasawi dahil sa magkakasunod na bagyong Ferdy, Hener at Helen at nang pinalakas nitong habagat. Pero kahit nakaalis na ang mga bagyo, naranasan pa rin ang masamang panahon sa ilang lugar sa bansa. At nakatutok si Bam Alegre. Nagmistulang swimming pool ng southbound lane ng Davao Cotabato Highway sa Barangay Astorga sa Santa Cruz, Davao del Sur kagabi, kasunod ng malakas na ulan. Animoy malawak na ilog din ng Sitio Bakutan sa Barangay Astorga dahil sa taas ng baha. Nalubog sa tubig ang ilang sasakyan, pati mga gamit sa bahay ng ilang residente. Sa tindi naman ng baha sa Purok Maligaya, kinailangan ng i-rescue ang mga residenteng natrap sa kanilang bahay. May ilang lugar umano na abot leeg na ang tubig. Sinagip din ang mga residenteng stranded sa binahang bahay sa Barangay Balugo sa Imelda, Zamboanga, Sibugay. Umapaw kasi ang tubig sa Sibugay River. Isinakay sila sa rescue boats at dinala sa evacuation center. Ayon sa Pag-asa, nagpaulan din ang habagat sa Mindanao nitong mga nakalipas na araw. Sa Negros Occidental naman, isinailalim na sa state of calamity ang La Carlota City, pati ang mga bayan ng Hinigaran at San Enrique dahil sa masamang panahon at pagbahang dulot ng habagat. Ayon sa lokal na pamahalaan, mahigit 30,000 residente ang inilikas sa buong lalawigan. Kabilang ang mga binaha at mga nakatira sa 6-kilometer danger zone ng Bulkang Kanlaon. Pasado 1:00 naman ng madaling araw kanina nang bumuhos ang ganito kalakas na ulan sa Antipolo City. Kasama ang probinsya ng Rizal sa mga lugar kung saan nagtaas ng heavy rainfall warning ang Pag-asa. Itanaas din ang babala sa Metro Manila. Kaya kinaumagahan, binaha ang ilang kalsada sa lungsod ng Malabon. Pahirapan ang pagtawid sa baha lalo para sa mga estudyante. Ang ilang taga Marikina naman, regular na raw ang pagmamonitor sa antas ng Marikina River para raw makapaghanda. Mga alas 3. Alas 3, everyday? Everyday. Maririnig mo na yung kwan kapag nasa 15. Inaano na namin yung gamit. Pag medyo tumaas-taas na andito ako, uwi na agad ng bahay. Kung ano yung mga gamit sa baba, kasi alam na ko naman na binabaha.
Kabi-kabilang rock slide at landslide din ang naitala sa ilang bahagi ng Mountain Province. Agad naman itong nirespondehan para muling madaanan ng mga motorista ang apektadong kalsada. Sa pinakahuling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, mahigit 200 pamilya o katumbas ng lagpas 1 milyong katao ang apektado sa pananalasa ng bagyong Ferdy, Hener at Helen at pinalakas nitong habagat. Umabot naman sa 23 ang napaulat na nasawi, 13 ang sugatan at 15 ang nawawala. Para sa GMA Integrated News, Bam Alegre, nakatutok 24 oras. Good evening mga kapuso! Nothing but overflowing love and support ang natanggap ng Cat's Eye mula sa Pillar Icons, kaya certified success ang kanilang Manila Fan Showcase. At nag-share din sila tungkol sa nabuos nilang sisterhood na nagsimula from being competitors. Makichika kay Aubrey Carampel. Touchdown in Manila Fan Showcase is lit. Sa dami ng fellow icons na dumagsa sa isang mall at sumuporta sa global girl group na Cat's Eye. Pinerform ng grupo na binubuo ni Lara, Yunche, Daniela, Mano, Megan at Sofia ang debut. My Way. At viral hit song na Touch. Overwhelmed ang grupo sa love and support ng fans. Ang pamilya ni Sofia naghanda pa ng Filipino feast para sa girl group. Kabilang sa mga nanood ng showcase, si SB19 leader and The Voice Kids Philippines coach Pablo. Nakatanggap din ang P-Pop Kings ng signed copies ng Cat's Eye EP. Di rin nagpahuli ang Cat's Eye na kumasa sa Maybe This Time dance trend. Ibinahagi rin ng Cat's Eye sa GMA Integrated News ang kanilang idol journey na nabuo mula sa survival reality show ng Hybe at Geffen na Dream Academy. Recently, we've been having little moments here and there where we're y'all, what is happening? What is life? Whoa. It's just been crazy. We're so grateful. It's a lot of work, but we love doing it. We enjoy doing it, but finding a balance and staying mentally strong and physically strong is very important. Sa isang episode, ipinakita rin ang Pinay fighting spirit ni Sofia na kahit na may sakit, itinuloy pa rin ang kanyang performance. I learned a lot from my parents, actually. They always encouraged me to have fun with what I'm doing, and whatever I choose to do, I have to do it full force. And from being competitors, they now have a strong bond, kaya nga raw sis o Soft is Strong ang title ng kanilang EP, which represents their sisterhood. It's really helpful to be able to be there for someone and have someone to be there for you. It was competitive, but we did all at the end, we were all sisters. Yeah, I didn't feel like competition. Yeah, I felt still like sisters, but now I feel more like family. Thank you so much. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings.